Isipin mo ang Taiwan bilang isang maliit na isla na tahimik na nakatayo sa gitna ng malawak na dagat, isang lumang kastilyo na pinapalibutan ng alon at hangin. Sa mga nakaraang linggo, biglang dumating ang China, parang dambuhalang higanti, na nagpapakita ng lakas sa pamamagitan ng malalakas na tunog ng kanyan at pagsabog ng mga rocket sa paligid ng isla. Tawag nila rito ay Justice Mission 2025, ngunit para sa mga taga-Taiwan, ito'y parang malaking higanteng nagbabantang pumalibot sa kanilang kastilyo, sinusubukang ikulong at takutin sila. Ang mga eroplano, barko, at missile ng China ay lumilipad at lumulutang sa paligid, parang mga ibong mandaragit na nagmamasid at naghahanap ng butas sa depensa. Maraming ordinaryong paglipad ang naantala, at ang mga tao sa isla ay nakatingin sa langit, alam na bawat tunog ng pagsabog ay may mensahe, hindi ka makakaligtas. Ngunit ang mga taga-Taiwan, sa kabila ng takot, ay matatag parang mga bantay na hindi aalis sa tore ng kastilyo. Ipinapakita nila sa buong mundo na hindi basta-basta sila matatakot ng malalakas na tunog at panggigipit. Tinawag nilang provocative ang mga kilos ng China, at nananatiling alerto ang kanilang depensa, minomonitor bawat galaw ng higanti. Habang umiikot ang dambuhalang higanti sa paligid ng maliit na isla, hindi nag-iisa ang Taiwan sa pagtingin sa eksenang iyon. Sa malayong pampang, may mga kapitbahay at kaalyado na nakatingin, nag-aalala at nagbabantay. Ang Estados Unidos, halimbawa, ay parang isang matandang gwardya na matagal nang nakatingin sa dagat, binigyan nila ng babala ang China, sinasabi na, huwag kayong magpapalaki ng tensyon ng walang dahilan, at patuloy na sinusuportahan ang depensa ng maliit na isla. Ang Japan naman ay parang kapitbahay na may armas din sa likod ng pinto. Sa mga nakaraang linggo, sinabi nila na kung sakaling lusubin ng higanti ang isla, hindi nila isusuko ang posibilidad na makialam militar, isang tahimik ngunit malinaw na babala. Ang Canada at ang European Union ay nakatayo sa malayong pampang, nagpapadala ng mga mensahe ng pag-aalala, ang ganitong kilos ay nakakaalarma at nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Para silang mga tagamasid sa isang laro, alam nilang ang bawat hakbang ay may kapalit na panganib, kaya hinihimok nila ang higanti na magpakalma. Pati ang Pilipinas ay nakatingin, parang kapitbahay sa tabi ng dagat, na sabik na makita kung paano lalabas ang laban. Sabi nila, kami ay lubos na nag-aalala sa epekto ng mga drills na ito sa buong rehiyon. Sa kabila ng lahat ng babala at pag-aalala ng mundo, malinaw na alam ng Taiwan na ang kanilang soberanya at desisyon ay hindi basta-basta mawawala sa kamay nila. Sa bawat araw na umiikot ang higanti sa dagat, nakatayo ang maliit na isla, matatag at matapang, kasama ang suporta ng mga kapitbahay at kaalyado, handang ipagtanggol ang sarili laban sa sinumang susubok na guluhin ang katahimikan ng kanilang kastilyo. Sa huli, ang kwento ng Taiwan at China ay parang larong tiktik sa dagat, kung saan bawat galaw ay sinusubaybayan, bawat hakbang ay may panganib, at bawat araw ay puno ng tensyon. Ngunit kahit gaano kalaki ang dambuhalang higanti, may mga kastilyo at mga bantay na hindi basta-basta matitinag. Habang dahan-dahang humihigpit ang bilog ng China sa paligid ng Taiwan, parang ahas na unti-unting pumipilipit sa biktima nito, gumalaw ang maliit na isla hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa tahimik na paghahanda. Sa loob ng mga ilog nito, nagbagsak ang Taiwan ng tinatawag na explosive barrels, parang mga patibong na itinatanim ng isang magsasaka bago dumating ang bagyo. Ang mensahe ay malinaw, kahit maliit ang lupa, hindi ito walang ngipin. Ang mga ilog, na dati simbolo ng buhay at kalakalan, ay ginawang mga linya ng depensa, parang mga ugat na handang magliyab kapag may sumubok pumasok. Hindi ito pagpapakita ng takot, ito'y paalala. Sa labas, patuloy ang pag-ikot ng mga barko at eroplano ng China, parang mga ulap na nagbabadya ng unos. Ngunit sa loob ng isla, ang Taiwan ay kumikilos na parang lumang puno, hindi gumagalaw ng marahas, pero pinapalalim ang ugat. Sa mata ng mundo, ang drill na ito ay hindi lamang pagsasanay militar.
Habang pinalilibutan ng China ang isla, ipinakita ng Taiwan na kahit sa makitid na ilog, may kakayahang gumalaw, sa tahimik na pagkilos, may lakas na kayang magpaalala sa higanti na hindi lahat ng nasasakop ay madaling kunin.